You're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love, through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through the outcasts on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Praise Yahweh. Praise you, Jesus. You are worthy of all praises. We give you glory. We give you praise. You are El Shaddai. You are the Almighty One. We praise you. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Glory to Christ Jesus. Glory to the Holy Spirit. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming dakilang Yahweh El Shaddai, ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, ang nagpapapatak ng ulan, nagpapasikat ng araw. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, ang Diyos na nagtalaga sa lugar na ito upang kami katagpuin
sa bawat araw na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa napakagandang panahon na ipinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang bawat sikat ng araw, ang dampi ng hangin sa bawat isa sa amin. Dala nito ay kalakasan. Dala niya ang kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng mangyayari, magaganap sa mga susunod na sandali. Pagpalain mo, Panginoon, ang mabuting balita. Dalhin mo itong puno ng karunungan sa aming mga puso. At hayaan mong matanim sa matabang lupa sa aming kalooban, sa aming puso, ang iyong mga salita. Pagsibulin nito, Panginoon, at ito po ay mamunga ng sagana upang sa bawat sandali, sa bawat araw, mapakinabangan namin ito. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pangako mo sa mga taong nanalig sa iyo, maghihimala ka. Aangkinin namin ang himalang gagawin mo sa lugar na ito, sa araw na ito, Panginoon. At muli kang magpapakilala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakagagawa ng mga bagay na mga himala sa aming mga buhay. Purihin ka, aming Diyos, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus at sa bisat kapangyarihan ng banal na Espiritu, maparangalan ka, Yahweh El Shaddai. Ito ang aming panalangin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Si Kristo ay narito na, kita na iwasan, tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Lagi na siya ang restoro sa hirapan at ikawan. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah.
Purihin natin ang buhay na Diyos. Kahit mahina, may tagal-tagalan nyo naman. Yan. Ngiti-ngiti sa labi. Handa ba kayong tanggapin ang mabuting balita? So masaya nating tanggapin ang mabuting balita na aking hanguin in the Gospel of Christ according to St. Luke chapter 17 verses 11 to 19. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into the village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Or the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you well. Clap your hands slightly for the gospel of God. Sa ating sariling wika, sa aklat ni San Lucas, Kabanata 17, talata 11 hanggang 19. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapunan ang isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga ginigiliw, mga minamahal kong kapatid, mga kapanalig, mga magulang, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli nating banayad na papurihan ng Diyos. Galaw-galaw para matagal pumanaw. Galaw-galaw. Palagay ko hindi naman mag-create ng ingay ang galaw.
Galaw-galaw, kaway-kaway, yan ay para matagal pumanaw. At habang gumagalaw, habang kumakaway, magsaya. Paano ba magsayang walang ingay? Sumigaw ng walang ingay. May ingay pa din eh. Paano ba yung action ng sumigaw na walang ingay? O yun. Dito lang natin matatagpuan yan, mga kapatid, kayong mga nanonood sa television, sa Facebook, kayong mga nanonood, dito nyo lang yan matatagpuan sa Saikong. Sumisigaw kami ng malakas pero walang ingay. Sigaw ng malakas. Oo, di ba? Praise the Lord. Na? Lagi kong paalala, magsaya tayo palagi sa Panginoon. Nabalitaan nyo na ba? O ito, balita. Ang pagkamasayahin, mabuti sa katawan. Kaya yung katawan mo, pag masigla ka, masaya, maganda yan. Para exercise ng katawan mo yan. Ngunit ito naman ang kabalintuna, ang pagkamalungkotin, unti-unting namamatay. Pipiliin nyo, magandang buhay o unti-unting namamatay? So, tanungin mo katabi mo, so kung gayon, anong gagawin mo? Magsaya. Tingnan mo ulit ang katabi mo kung masaya. Kasi may mga tao na minsan masaya na, nakabusangot pa. Okay, sige, makakalugar na kayo. At pag-aralan natin para maumunlad ang ating pananampalataya. Pag-aralan natin itong pamagatan nating gratitude. Ano bang ibig sabihin ng gratitude? Ang dami akong narinig. Anong ibig sabihin? Pagpapasalamat. Ang pasasalamat ay maituturing natin itong isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Kung mahirapan kayo mag-amen, ako na lang. Ang pasasalamat ay bahagi ng ating pananampalataya. Kasi kung mayroon kang pananampalataya, kahit maliit na bagay ang natatanggap mo, mapapasalamatan mo. Pero yung mga taong walang pananampalataya, ang buhay niyan laging parang kulang. Sa lahat ng tinatanggap niya, maliit, malaki, kulang palagi. Kaya kung lagi yan kulang, ang tawag ko diyan, kulang-kulang. Pero yung mga taong matibay ang pananampalataya, kahit maliit na bagay ang tinatanggap niya, nagagawa niyang magpasalamat sa Panginoon. Saan ko kinuha ang pagbasa ngayon? Opo, sa Luke, pero una sa lahat, sa Bible. Opo, sa Bible ko po kinuha, sa aklat ni San Lucas, na ang kabanata ay 17. At ang mga talata 11 hanggang 19. Ano ang kwento? Ano ang kwento? Sikitungin ka agad. Di ba ang kwento naglalakbay si Jesus? Traveling? No? Naglalakbay. Nagtanong ako dati minsan. Sabi ko, di ba si Jesus traveling? Sabi niya, nag-basketball ba si Jesus? Kasi yung traveling sa basketball yun eh. Naglalakbay siya on his way to Jerusalem.
Sa kanyang paglalakbay, sino ang nakakita? Mayroon anong nasumpungan siya? Ha? Sa paglalakbay ni Jesus, sa daan, siya ay nandun sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok niya na siya doon sa isang nayon, siya ay sinalubong ng tao, 10 tao. Ang tanong ko ba kung anong kalagayan nila, di ba? Ang tanong ko siya ay sinalubong ng 10 tao. Hindi na nakatiis si sister. Sabi niya, namay, ano yung kalagayan ng 10 tao? Sila ay mayroon ketong. Ano ba yung ketong? Anong lugar? Sabi nung lugar. Baka kabisado nyo yung kalintong. Yun ay karamdaman na malubhang karamdaman. Leprosy. Sa Pilipinas noon ay mayroon doon mga sa Caloocan, sa Tala. Nandoon yung lugar. Sa Palawan, sa Culion Colony. Pero itong ketong, ito ba'y nakakahawa? Actually, ayon sa pag-aaral, di ho siya nakakahawa. Yan po ay parang hereditary or namamana. Maliban lang kung mag-contact yung wound ay pwedeng makahawa. Kaya nung mga panahon noon, ang kwento po, maging sa Culion, yung may mga kitong, bata pa, yung ginagrab nila yung opportunity. Nagpapasasa na sila sa mga bagay na kasalanan. Kasi inaagaw nila yung oras bago sila dapuan ng kitong. Pero hindi yun ang pinag-aaralan natin, yung kalagayan ng 10 kitungin. Sakop sila ng batas, malupit yung batas sa mga lepers noon sa Israel. Nandyan pa ho ba kayo? Kaya nga kung mapapansin nyo, nang sinalubong si Jesus, saan sila tumayo? Saan sila tumayo? Doon sa karsada. They stood, sabi sa ating binasa, at a distance. Sa malayo. Bakit? May batas noon. Kapag may ketong ka, lumapit ka sa wala, ay bawal. Bakit? Mahawaan sila ayon sa kanilang paniniwala kasi ang tawag sa kanila unclean. So the moment na nakipag-engage ka sa may ketong, ituturing kanilang unclean also. Dahil sa pagbabawal na yon, ang parusa, pag nahuli ka, ikaw ay babatuhin sa plaza, sa public places, hanggang sa mamatay. Kaya nga yung mga ketong noon, para silang yung asong nilagyan ng tumutunog, yung aso din nilagyan ng tunog sa leeg, para malaman na darating na. Ano ba yung tunog yon? Kililing daw, kililing. Muntik nang maging tililing. Bell yun, di ba? Para nagpapahiwatig na nandyan na yung aso. Pero yung mga ketong nilalagyan nun sa paa para marinig na darating niya. Pag dumarating na, lumayo ka na. Which is, ang nakita natin dito, habang sinasalubong si Jesus hindi lumayo. At yan ang tatandaan natin. The moment na lalapit tayo sa Panginoon, anumang kitong mayroon tayo sa buhay, hindi niya tayo lalayuan.
Ang sarap niyan, yung parang akmang pumapalakpak ka, hindi malakas. Okay na yan. O di ba? Ang ganda. Naririnig nyo bang palakpak nyo? O hindi nyo naririnig, pero naririnig, nararamdaman ng Diyos yan eh. Kaya nga lumayo sila sa di kalayuan, ngunit sumigaw sila. They cried out. Jesus, sabi niya doon, have mercy on us. Mahabag kayo sa amin. Ipinahayag nila yung kanilang damdamin. What are the three messages contained in this chapter? Ano ba yung makikita nating mensahe dito po sa ating pinag-aaralan, sa ating binasa? One is walking down the aisles of faith. No? Lumakad ka sa pasilyo ng pananampalataya. Okay, hindi kayo mag-amen. Amen. Ako na lang. Walking down the aisles of faith. Lingunin mo katabi mo, lumakad tayo sa pasilyo ng pananampalataya. Sa tingin ba natin yung mga katungin na yon walang pananampalataya? Mayroon na. Kaya nga sumalubong na sila kay Jesus. Alam nila yung batas. Hindi sila natakot na baka sila ang hulihin. No? So ibig sabihin, sa pananampalataya nilang yon, pinapawi na yung takot at pangamba. Kasi yun ang taong may pananampalataya, pinapawi ang kanilang takot at pangamba. So yung kitungin, nasa pasilyo sila ng batas ng tao. Pasilyo ng batas ng tao. Na ano? Naglalakad silang natatakot kasi may batas yung tao. Na kapag ginawa nila yon, sila ay maaring hulihin, parusahan ng kamatayan. So, pananampalataya, sabihin natin, pananampalataya. Say it again. Faith. Say it again. Faith. Ulitin mo. Pananampalataya. Say it again. Faith. Parang hindi tayo nagkakasundo. Everybody say faith. Say it again. Ulitin mo. Pananampalataya. Masiguro mamaya magkakasundo rin tayo niyan. What kind of faith do you have now? Anong klaseng pananampalataya mayroon ka ngayon? Tingnan mo katabi mo. Huwag mong tanungin. Sabi ko, tingnan mo lang. Ang pananalig mo ba ay may paninindigan na makakamtan mo ang kahilingan mo ngayon? Kasi yung 10 kitungin na yon, yung pananampalataya nila, may paninindigan yon. Sabi ng Santiago, Kabanata 1, talata 6, dapat magtiwala ang humihingi sa Diyos ng walang pag-aalinlangan. Sa bungad pa lang, mga kabatid, sa bungad pa lang, you must show the importance of pleading. Ipakita mo na agad ang kahalagahan ng pagsusumamo. Kailangan din pala dito may ganon-ganon. Iparamdam mo yung pagsusumamo mo sa Panginoon. No, kailangan maramdaman ng Panginoon. So yung mga kitungin, naramdaman agad ng Panginoon eh.
Yung pagsusumamo nila na may kababaang loob. Humility. Everybody say humility. Ulitin mo, kababaang loob. Say it again, humility. O, unti-unti na nakukuha na, di ba? Kasi kung na yung tanong ko, yun ang sagot ninyo. English yung tinanong ko, say it again, humility. Ulitin mo, kababaang loob. Kasi yung Tagalog ko, ulitin mo. Nagkakaintindihan na tayo? O, tuloy na tayo. So, dapat nandun yung kababaang loob. Di ba, kababaan ng loob nila, yung 10 na yon, no? Kinalugdan niya, ang sabi ng James chapter 4 verse 6, kinalulugdan niya ang mababang loob. At doon na lang kaya ako humarap. At kinapupuotan niya ang mga taong matataas ang kalooban. God opposes the proud, but He gave grace to the humble. Maliwanag po yon, mga kabatid. Ang 10 kitungin sa verse 12 ng ating binasa, tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng Jesus. Humiyaw dito, pero ako pigil na pigil. Baka lumampas sa building na yan ang boses ko. Amen po? Sabi niya, tumigil sila at nasa malayong-layo at sumiyaw ng Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pansinin niyo, sa puntong iyon, pwede naman sana silang instantly pagalingin. Instantly. Kaya na ni Lord pagalingin yon. Pero sinabi niya bang, oh sige, magaling na kayo. Hindi. Ngunit, bakit hindi niya agad ang agarang pinagaling? Mayroon siyang hinahanap. Amen po? Mayroon siyang nais makita sa kanila. Sabihin mo sa katabi mo, katabi, mayroon ang Panginoon nais makita sa iyo. Sa katabi mo talaga sinabi, bakit yung nasa gitna sabi sa akin nakatingin? Okay. Na siya ring gusto ng Panginoon na makita niya sa atin ngayon. Sa verse 14 ng ating binasa, nang makita sila ay sinabi niya, sa halip na sabihin niyang magaling na kayo, anong sabi niya? Humayo kayo at magpakita kayo sa mga saserdote. Sino ba yung mga saserdote noon? Pare? Pare? Yes, priest. Sabi nung English na binasa ko. Mga pare. Bakit magpasuri sila? Bakit magpakita sila sa kanila? Kasi yun lang sila ang may authority na mag-declare kung sila'y talagang magaling. Magaling na. Yung magpapasya doon ay yung mga saserdote. Kaya sabi ni Jesus, humayo kayo. Go. Magpasuri kayo sa mga saserdote. Yung word na humayo kayo, is it a command? Ito ba'y utos? Sasabi ba natin na inutusan nila ni Jesus? Humayo kayo. Di ba yung dating, humayo kayo. Hindi niya sinabing, hawiin kayo. Humayo, pumunta.
So, utos yun. Because Jesus wanted to check if they know how to obey, to follow instructions. At ngayon, dito sa lugar na ito, handa tayong pagpalain. Ngunit bakit dapat kung gusto niya pagpalain, hindi na tayo magtagal-tagal dito. Ibuhos na sa iyo kaagad. But may mga pagkakataon na kayo ay may hinihingi, ang tagal dumating. Naiinip ka na nga minsan. Kaya yung hinihingi mo, pinalitan mo na. Yung mga matagal ng dalaga, ang tagal naman dumating, Lord. Kasi, specific, sinabi mo, matangkad, gwapo, kamukha ni. Yun, tama kayo. Pag sinabi niyong kamukha, disuspendido ako. Kamukha ni Brother Mike, mga kapatid. Namimiss niyo ba ang punong lingkod? Oo, isang buwan na lang ang mahigit isang buwan na lang. Magkikita-kita tayo. Isang punong lingkod. Amen po? So, ngayon, mga kapatid sa Panginoon, gusto ng Diyos, ni Jesus, ma-check niya kung marunong tayong sumunod. At marunong tayong sundin ang kanyang mga kalooban. Kaya hindi yan dumarating kaagad kasi tinitingnan ng Lord kung marunong tayong sumunod. Amen po? Yung mga 10 kitungin, mga kapatid, sumunod ba sila? Parang nag-isip pa kayo ng sagot. Sumunod sila. Paano natin nasabing sumunod? Umalis. Nang sinabi ng Panginoon, humayo kayo, patingin kayo sa mga saserdote. Humayo sila, lumakad sila. Number 2, remember there is power in obedience. Sabihin mo sa katabi mo, may kapangyarihan ang pagsunod. Anong sinasabi ng Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2? The blessings will come upon you if you faithfully obey God's commands. Sige, Brother Paul, amen. Ako na lang. Andahanin ko. The blessings will come upon you if you faithfully obey God's commands. Kung tapat mong susundin ang nais ng Diyos, ang nais ni Jesus, ang sabi dito, the blessings will come upon you. Pinagpala nga kayo The blessing will come upon you. Hindi ako kasama Upon you. Para makasama naman ako upon us. Whew. Amen? There is power in obedience. Your faith, obedience, and action leads to God's blessings. Kaya nga nang sumunod sila, naglalakad pa lang sila, naramdaman nila, magaling na sila Tuwa ba kayo? Na pwedeng mangyari ngayon na nakaupo ka dyan, may karamdaman ka, may sakit ka, hindi mo namamalayan, magaling ka na pala Verse 14, paragraph B ng aking binasa. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Yun ay ng kanilang napapakinggan. Anong sabi ni Jesus doon sa lalaki na bumalik? According to your faith, it will be
done to you. Amen. 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 Amen ba? And thirdly, pangatlo, be a person of gratitude. Sabihin mo ulit, be a person of gratitude. Anong ibig sabihin nun? Be a person of gratitude? Tao kang marunong magpasalamat. Kasi sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances. Hindi dito pinag-uusapan kung namamayagpag ka lang sa mga pagpapala, sa kakalang nagpapasalamat, sa pagsubok, sa pagpapala, dapat kang magpasalamat sa Panginoon. Always. Give thanks in all circumstances, mga kapatid. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Huhuy! Ilan ang 10 kitungin? Oo nga. Ilan ang nagbalik? Ilan ang 10% ng 10? 1. Pati yung 10 kitungin, nag-ikapo. Isa lang ang nagbalik. O yan yun o. Yung bawat isa dito ngayon, member yon ng 10 kitungin. Nang pinagaling ka, nang pinalakas ka, nang pinagpala ka. Ikaw ang nagbabalik ngayon sa Panginoon para pasalamatan siya. Kaya huwag kang magbabalak na tumigil sa Panginoon. Huwag kang backslide. Huwag. Kasi ikaw ang 10 bahagi sa pamilya mo. Nag-iisa ka na nauna sa Panginoon at maniwala ka, damay ang pamilya mo sa biyaya at pagpapala, pag-iingat ni Yahweh El Shaddai. Oh, yun pa naman na nagbalik, hindi Israelita eh. Hindi Jewish eh. Samaritano. At yung Jewish and Samaritans, the Israelite, the Samaritan, may hidwaan sila, may discrimination sila, mga hindi sila nagkakasundo. Inaaway ng mga Jewish yung mga Samaritano, the Samaritans people. Pero kung sino pa yung parang sa atin, sabihin na natin yung parang siya yung pala absent, siya yung hindi, walang ID ng El Shaddai, parang siya yung walk-in lang, pero siya ang nagbalik sa Panginoon. Pero hindi ko naman sinabing dito yon. Nagkukwento lang ako. Pero kung mayroon dito, makinig. Amen po? Nagbalik siya na nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Para niyang sinasabing, di ko kayang pigilin na magpuri sa Diyos. Amen! Praise God! Magsitayo po tayo. Alam nga naman, kayo nakaupo lang. Lumayo po tayo lahat. Di ko kayang pigilin ang magpuri sa Diyos. Di ko Ganda-gandahan nyo yung sayaw nyo. kabutihan ang ginawa niya sa Nakalive tayo akin. kay Yahweh El Shaddai. Di ko kayang pigilin ang umawit sa Diyos. Pagsubok man ay dumarating, pagpupuri ay tuloy pa rin. Purihin mo ang Diyos, ang nagbubuhay ng awit ng puso. Sirayan
puso. Yahweh, Yahweh ay hahayag. di ko kaya pigilan ang magpuri. Magpuri sa Diyos. Di ko kaya. Di ko Di kaya. ko kayang pigilin. Kabutihan ginawa niya sa akin. Di ko kaya. Di ko kayang pigilin. Ang lumawin. Umawit sa Diyos. wait. Parang iniinda nila yung mga arthritis nila. Siya nga. Huwag mong indahin yan. Iyug-yug mo yan, mga yan. Hallelujah! Amen! Come again. Woo! Come on! Di ko kaya pigilin ang mapuri. Ang magpuri sa Diyos. Di ko kaya. Di ko kayang pigilin. Ang kabutihan. Ang ginawa niya sa akin. Di ko kaya. Di ko kayang pigilin. Ang umawit. Ang umawit sa Diyos. Pagsubok man. Pagsubok man ay dumarating. Nasaan ka ba? Purihin ko ang Diyos. Habang nabubuhay. At sa awit. At sa awit ng puso. Si Yahweh ay ihawin sa papupurihin ko. Sige po, itaas ang kamay. Habang nabubuhay. At sa awit ng puso. Si Yahweh ay ihawin. Di ko kaya. Di ko kaya pigilin. Ang lumundag. Ang lubot na Mataas. Di ko kaya limutin. Kapag pala. Kapag palang ginawa niya sa akin. Di ko kaya Lumundag ng mataas. Ang lubot na sa Diyos. Amen. Pagsubok man ay dumarating. Pagpupuri ay tuloy pa rin. Pagsubok man. Pagsubok man ay dumarating. Pagpupuri ay tuloy pa O rin. pagsubok man. Pagsubok man ay dumarating, pagpupuri ay tuloy pa rin. Diba? Ako, sinasamantala ko yun. At least, nakasayaw din ako eh. May dahilan. Nakalundag ako kasi may dahilan. Sabi nila lumundag. Pero may nandaya kayo sa sarili nyo. Sabi niya lumundag, sabi niya. Okay, so tuloy tayo. No. Ang pagpapasalamat, bakit? Pinaupo ko ba kayo? Sige po. Okay lang po, makulitan kayo sa akin. No? Yung kitungin na isa nagbalik. Tamang-tama, ako din, pabalik na rin ako sa Macau. Ahawit ako dito ng I'm coming back to Macau. Gusto niyo ako makabalik dito? Paalisin niyo muna ako. Sigurado ako makakabalik ako dito. So, till Friday, kaya last talk. Okay, so last and final. Pero kasi sinabi ko to sa inyo para baka mamaya ako ang hanap-hanapin nyo sa Sunday. Wag. Sabi ko sa inyo, when you meet me and know my name, then you forget me, you lose nothing. But when we met Jesus and forget Him, we lose everything. Okay lang, kalimutan nyo si Brother Teodolfo. Pero wag niyong kalimutan ang Panginoon. At lalong higit, wag kang makakalimot pag pinagpala kang magpasalamat ka sa Kanya. Kung anong pagpapala ang ginawa sa iyo ng Diyos, yun ang ibalik mo sa Kanya. Pag pinagpala ka ng milyon-milyon na halaga, ibalik mo ang milyon-milyon na pasasalamat sa Panginoon. Last Sunday, sinabi ko sa inyo, ay preparation na natin itong mga gawain natin ito. Sasalubungin natin ang alin? Akala ko November 1 ito. Ang December ng Okay. So maliwanag.
Huwag lang sa salita gawin ang pagpapasalamat. Isagawa, gawin, ganapin. Sabi nyo, isasagawa ko, gagawin ko, gaganapin ko. Sa verse 16, paragraph A, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Sabihin nyo, nagpatira pa. Ulitin nyo. Maliwanag po ba yun? Nagpatira pa, hindi nagpatina pa. Nagpatira pa. Idiri-diretso nyo, nagpatira pa. Huwag kayong uminto doon sa nagpatira pa. Pangit pakinggan. Yung nagpatira pa, dumapa sa harapan ng Panginoon. O teka muna, yung gumaling yon, hindi kayo. Nagpatira pa, dumapa sa harapan ng Panginoon, nagpasalamat siya. The last question, did the 9 lepers who did not return to Jesus have complete healing? Yung 9 na hindi bumalik, gumaling ba? Gumaling. Napansin nila, gumaling sila habang naglalakad. Yes. The 9 lepers who did not return to Jesus were physically healed. Kaya lang mga ingratitude sila. Huwag kang lilingon sa katabi mo, please. Yung mga hindi marunong magbalik pasasalamat sa Panginoon, mga ingratitude sila. Tapos, aasa pa sila next time? Waha! Kung makahingi ka, wagas, tapos ingratitude naman sila. Listen my words. Sila ha, hindi ko sinabing kayo. Okay, yes, pinagaling silang lahat. But, only the grateful Samaritan received the complete spiritual healing, not only physical healing. Complete and wholeness as a result of his faith, obedience, and gratitude. At yan ang ginawa natin ngayon. Umasa ka. Uuwi ka ngayon, dala-dala mo ang gantimpala na kahit hindi mo pa hiningi, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Now, bitawan nyo lahat ng dala-dala nyo. Huwag lang bata. Baka mayroon kang kargang bata. Taas mo kamay mo, iwagay-way mo, ikimbot-kimbot mo ang katawan mo. At yung paa mo ay pajak-pajak mo. Giling-giling. Okay. Hold. Sabihin mo, Panginoon, iniibig kita. Hindi kita kayang ipagpalit sa anumang bagay. Ayaw kong malayo sa iyo. Gawin mo yon hindi lang dahil pinasunod kita. Panginoon, iniibig kita. Hindi kita kayang ipagpalit sa anumang bagay. Ayaw kong malayo sa iyo. Close your eyes, my dear brothers and sisters. Open your heart to feel the presence of God. Na kanina pa, narito siya sa ating kalagitnaan. Di kita ipagpapalit sa anumang bagay.
Di ko kayang malayo sa'yo. Di ko kayang malayo sa'yo. Dahil Dahil ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit sa walang paano, sa anumang bagay dito sa daigdig. di ko kaya. Di ko kayang malayo sa'yo. Dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Sabihin mo, Panginoon, binubuksan ko Binubuksan ang ko aking puso. ang aking puso. Nagpapakumbaba, ako'y lumalapit sa iyo. Patawarin ako sa lahat kong nagawang kasalanan, sa isip, salita, at sa aking gawa. Panginoon, linisin mong ganap ang aking karumihan sa aking buong pagkatao. At sa oras na ito, pinasasalamatan kita sapagkat ang pangako mo, kung ako lamang lalapit sa iyo, hihingi ng kapatawaran, igagawad mo ito. Salamat po at iginawad mo sa akin ang kapatawaran ito. Binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Hesus, muli kitang tinatanggap. Maghari ka sa buhay ko kasama ng mga mahal ko sa buhay. Buo kong pamilya, ikaw nang maghari. Kalooban mo ang maganap, ang mangyari sa buhay ko. Panginoon, aangkinin ko itong aking mga kahilingan ay kakatagpuin mo ngayon. Kunin mo ang prayer request mo. Lahat ng bagay na hawak mong, nais mong hawakan, ilapit natin sa Diyos na makagagawa ng lahat. Personally, salamat po sa inyong pagtangkilik sa mabuting balita. Ipagpatuloy nyo po, magpakasikap tayo, pagsipagan natin ang maglingkod sa Panginoon. Pray mo yan, hingiin mo yan sa Panginoon. Yung mga mahal mo sa buhay, saan man sila naroon, ano man ang kalagayan, sa mayroon mga nararamdaman, sa mga kamag-anak mo na may sakit, kakilala mo na may karamdaman, idulog mo, isama mo sa iyong panalangin. Yes, Lord. I know that you are here in the midst of us, Father God. Kung paano mong sa panahon na yon pinagaling ang mga kitongin. Hindi ka nagbabago. Ikaw noon hanggang ngayon. At ang kapangyarihan mo na yon ay hindi nagbabago. Kaya magagawa mo ang lahat sa amin sa oras na ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Sa iyo ko'y pinagkakatiwala ang kalagayan namin sa lugar na ito. Sa may mga sakit at may mga karamdaman sa pangalan ni Jesus, ganap kong inaalis ang lahat ng karamdaman at sakit in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mula ulo hanggang talampakan, from the soul and spirit into the body. In Jesus' name, get out in our body. Lord, enhance our financial status.
Ikaw ang Diyos na higit sa sapat. Inaangkin namin ang kagalingan, inaangkin namin ang kalakasan, inaangkin namin ang paglaya sa oras na ito. We receive right now in Jesus' name. Jesus. Feel it now. Claim. Angkinin mo na yan, kapatid. Naririnig natin lagi yan sa banal na misa. Lord, sa isang salita mo lang, magaling na kami. Hallelujah. Yes, Lord, lahat ng itinataas nila, Panginoon, abutin mo po ito ng iyong mapagpalang kamay. Lahat ng mapagamitan nito ay magkaroon ng kapangyarihan. Ang aming mga prayer request, ang aming mga tithes, ang aming mga ikapo, ang aming mga love offering, ang aming mga seed faith, Lord, kasihan mo ito ng katugunan. At matagal ng panahong pinatunayan mo sa amin na hindi nagkulang ang mga anak mo na marunong sumunod sa iyo. Sabihin mong muli, Panginoon, salamat po at ako'y answered prayer na. Amen? Amen? Amen. Ibaba niyo po ang mga hawak kamay. At magpuri, iwagayway ng walang ingay ang kamay. At ngayon, babawi tayo. Find your partner. Yung walang partner, tumakbo sa stage. Baka mamaya iwan nyo na partner nyo yan. Okay. Ito ang unang sasabihin mo. Walang hanggan. Walang hanggan. Pangalawa, akong magpapasalamat. Akong magpapasalamat Sa iyo, Amang Yahweh El Shaddai. sa iyo, Amang Yahweh El Shaddai. Ulitin nyo nga. Walang hanggan, akong magpapasalamat sa iyo, Amang Yahweh El Shaddai. 1 plus 1. 1, 2, 3. Walang hanggan. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akong magpapasalamat. Parang may kwentuhang nagaganap. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sa iyo, Amang Yahweh El El Shaddai. Shaddai! God bless you. Count your blessing. Thank you. Magkita-kita tayo Sa anniversary. sa mata. Maraming salamat mga kapatid. Thank you so much, brother. Mga kapatid, muli tayong nakatayo muna sa ating pwesto at tayo po'y magsasalmo sa pangunguna sa ating si Sister PJ Ibay. Ating pong dasalin ang Salmo 91, Hawi sa pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siyang naghahangad ng pagtuktok ng pamaas na atin at nananatili sa kalinanyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Diyos Katangkanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na nais kong pinagtiwala. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang natitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaan, paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano.
Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at loong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito po ang mabuting salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, yung sunglass po na nawawala, kung sa inyo to